Bago namin pina-exercise ang ahas na yan, pina-stretch lang naman namin ng kunti. At dito rin sa puntong ito, biglang kinakalabutan ako. Hanggang sa nakita namin ang... Time check, alas 7:30. So, another adventure na punta karon, night adventure. So, hopefully, daghan na puntang makuha. Let's go! Kung si Aquaman arang lang ang dala, Yung busing ko arang at pana na. iba yung pananadala namin, sumasabog ito. Dahil sa layo ng adventure namin, kailangan namin maglakad mula sentro Pagalungan hanggang dulo ng Batinay River. Hindi pa nga kami nakarating, pero biglang nasira ang itak ni boss. Naayos na nga kaya patuloy na kami sa aming paglalakad. Pero sa hindi inaasahan nakita namin ang isang landmine. Sa haba ng nilakad namin, isang oras ang nakalipas bago namin narating ang dulo ng Batinay River. Na kung tawagin sa amin ay Libuangan. Dito pa lang nangangawit na ang mga paa ko. Wala kaming isdang nakita. Ni shrimp or crab ay wala. Ito lang yung unang sumalubong sa amin. Isang palakang taga-Amerika na nag-migrate dito sa Pilipinas. Ipinasok na nga ni Doraemon ito sa kanyang bag. Baka makawala at lilipap na ito sa China. Mukhang hindi pa nga nagamit ni Aquaman ang kanyang arang. Patuloy pa rin kami sa paghahanap sa mga lamang ilog. At sa puntong ito may nakita na kaming isda. Kaya matik ka ng panaing gansahan na dayo na. Nakatutok na nga yung pana sa puso ng isda. Uy! Hindi nga nakuha yung isda. Bakit mo pa kasi sa pusong tinututok? Ay nako, ina. Sa kabilang side nga ng ilog, meron na namang isda. Pero napakailap talaga. Pinapahabol lang niya yung namamana. Parang itong isda ay atleta ng marathon. Hindi nga nakuha dahil lumilihis yung pana. At saka yung mga isda dito, naka-shield lahat. Kaya medyo talaga nahihirapan yung mga archer natin. Hindi talaga siya makuha sa pana. Mo nagigamitan na lang nilang kamot diha. Dakpan ka lagi. Tumbok. At ito na nga may pinana si boss na shrimp. Kaso, ang panghuhuli ng isda, kung hindi maswerte ang kamay mo, baka sa paa ka magkakaswerte. Grabe yung paa, ginamit panghuli. Samtang padayon ta sa tong pagpangiwag diha. Palihog na lang pod kog subscribe sa kong YouTube channel. I-click lang ng link sa comment section para magiyahan ka. Dagang salamat. At sa puntong ito nakuha namin ang tinatawag na pusang isda. Catfish sa English ug haluan sa Bisaya. Syempre matik isulod na dayon nato na diha dahil baka makawala pa. Alas 9 na nga ng gabi at nakasalubong namin itong ahas. At halos sa yung kuha namin, puro palaka. Ito yung tinatawag sa amin na ligwak. Kahit payat ito, hindi namin ito pinatawan. Kinuha namin at gataan na naon niya. At meron nga kaming nadaan ng pako. Pumitas nga kami para may pangsahog. Pati rin itong kangkong. Tumutubo rin yan kadalasan sa tabi ng ilog. At masarap yan pag iniluto sa adobo. Palalim na nga ng palalim ang gabi. Pero nasa ilog pa rin kami. At kumuha nga ng bato yung kapatid ko para may panglaban sa mga masasamang elemento. Char lang, oy, para si Tirador, bitaw na niya. Extra nga bala ba? Pero ito talaga yung pinakamalupit na night river adventure ko. Dahil bukod sa malayong nalakad namin, ito yung nakakapagod sa lahat. At ito rin yung mas nakakatakot. Dahil first time kong makakita ng itim na pusa sa gitna ng kagubatan. Pero yung nakita nyo, ahas yan ha, hindi yan pusa. Sinishare ko lang sa inyo kung gaano katakot mag-night adventure. Kung hindi ko pinasok ang mundo ng vlogger, ay naku, diligid ko mangiwag, oy. Bitaw, balik tayo sa itim na pusa. Ay, sa pa-exercise yan nato ning halas. Hindi ko naman sinabing tiyanak yung itim na pusa na nakita namin. Malay mo, kakamba lang yun ng kapatid ko. Uy! Sige, balik-balik, move on na tayo. Napakalalim na nga ng gabi, pero wala pa kami masyadong kuha. Ewan ko baka malas sa itim na pusa, or tungod sa wakwak ang gaon na sa mua. At sa puntong ito, hinampas ako ng napakalamig na hangin at biglang kinakalabutan ako. Pero hindi naman ako nagpapatinag sa takot. Busa pa dayon ta dito sa unahan. At yung boss ko, ginamitan na niya ng 2 flashlight. Huwag tungod sa kamingaw sa mong kuha. Kani akong kauban, mura na nagiagta. Samot nagmakakuhag isda. Na, mura na gid na siya gipatol diya. Huwag di ring tungura, naapod unta siya panaon nga isda. Pero murag harsh na kayo na iya, panigurado, gyud mo nang gitigbas na lang na niya diya. Huwag alangan na magmabuo pa na. Siyempre, putol na gina diya. Una niyang gikuha ka ng iko nga bahin. Murag ipanuhot na magad kaayo ni siyoy. Huwag ipangita dayon niya ang kaputol diha. Pero sa pagkakita na niya, awa na. Ang panuhot, gisaka na sa ulo. Bitaw katulgon ra na siya ng panahon na. Ikaw daw malas dusihan ka nang sapa, di ba kag katulgon. Unya perting mangawa pagid sa kuha. Kaya ang mga isda gipangtugnaw pa, wala ganahay panggawas. Og sa among pagpangiwag nakita namo ning gabaga. Si Mikulba na gid kaayo diha. Kay santil mo man kaning mananapan ni. Pero sa dihang nagkaduol nami, putik kamay sinunugan man di ay. Baga man day nang nahibilin pero ilad yapan ka.